Ayan po, at isa pong mapagpalang pagbati sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Hayaan po ninyong iparating ko ang aking pagbati sa inyong lahat at aking pasasalamat na rin po dito lalo na sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. At yan po, at ngayon po ang ating pag-uusapan naman ay yung kung kahapon po ay kahapon ito pong mga nasa listahan ito ay mga 5 lalaki yung nilagyan natin ng tinik sa lalamunan nila. Ngayon naman po, dito naman po sa kabila, ito, mayroon po sulat yan. Hindi, ayoko lang pong at sabihin sa inyo dahil kasi kung sasabihin ko pa para ano pa, antayin nyo na lang po na makitaan ninyo dyan ng kakaiba sa kanila. Ngayon naman po mga babae po ito. At 5 din po ito. Kung kahapon 5 lalaki, ngayon po 5 babae po ito. At siyempre, ay 2 na po ang ilalagay natin. Hindi lamang po tinik sa lalamunan nila, kundi sa kati-kati na rin sa mga bilat nila para matigil na yung masyadong kadadaldal nila. Kasi masyadong madadaldal eh. Diba? Pati kanilang mga yung mga nagpalamon sa kanila, ayan, tinaraidor pa ng mga buwaka ng inanto. Wala na nga magawa sila sa halip na tulungan itong mga mahihirap nating kababayan. Puro daldal na lang sila. Kaya ang gagawin natin, lalagyan na natin ng tinik din sa lalamunan, plus lalagyan natin ng kati-kati yung mga bilat nila. But anyway, tatanungin po natin kung ito pong magtatanong po tayo dito kung mag-agree po ba. Ito pong ordinaryo pong wallet yan. Ayan po. So tatanungin po natin kung mag-agree po ito dito sa gagawin natin pagbibigay ng kati-kati sa mga bilat ng mga animal na ito. So ito titingnan natin Ay, oy. Ayan, sumiklab. Oh. Sumiklab. Oh, hindi na mapatay. Sobrang galit. Oh. See? Ayan po ikon yan. Ordinary yung wallet po yan, oh. Kita nyo naman po. Oh. So, sobrang galit. Anyway. So, walang dahilan. Itong 5 na ito, puro babae ito, yun ang gagawin natin. At, sabi ko nga, kagabi ay 5 lalaki na. Sabi ko, araw-arawin ko ito ng palima-lima. Ang ating lalagyan ng yung tipong hindi normal yung nararamdaman nila. Ganun lang yun, kasimple. Para naman kahit pa paano ay makaganti man lang itong mga mahihirap ng kababayan sa mga animal na ito. Anyway, akin na yung babot dito ng yung kutsara. So, gawin nating maging miserable din ang buhay nila. Kung ginagawa nila na pahirapan ito mga kababayan nating mga mahihirap, ay gawin din nating miserable ang buhay nila. Okay. So ito, papakita ko lang po ulit. Bagamat nag-react na yung wallet natin, papakita ko lang po ulit. Saan ba pwedeng pa nito? Saan ba? Baka kasi sabihin yung fake news tayo eh. Kitang-kita nyo po, di ba? Ayan oh. Kahit pa anong untog yan. Saan ba? Kahit pa anong untog yan, hindi mababalik, hindi matutupi yan. Ayan, ito po. Ngayon, tatanungin ulit natin to. Baka sakaling pag nag-react ulit ito, itutuloy natin. Pero kung hindi mag-react, ay wag natin ituloy dahil masama po yon. Pag hindi tayo pinapayagan. Anyway, sige. Dahil kahapon, 5 lalaki yung ginawa natin. Ito naman po, 5 mga babae. Yan po, mga listahan, no? 5 babae. So, 5 pahampas din po natin to. Hawakan po natin dito. Kitang-kita nyo. Hawakan po natin dito. Ayan, Kita nyo naman yan, Straight na straight yan. Nakatayo yan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po. Tingnan natin kung magre-react.
Wala po. Hindi po nag-react. Ibig sabihin, mayroong kwan dito. Bawasan natin ng isa. Baka mamaya may napasali rito, may napasama rito hindi tayo sinasanguyunan. Sino kaya dito sa 5 ito? So, tatanggalin natin itong isa. Lalagyan natin ng 3 ikis itong isa para ibig sabihin hindi nakasali ito. Di kaya tutupiin natin. Tutupiin natin to para hindi mapasali. So, ayan po, hindi po nag-react. Hindi po nag-react itong kutsara natin, hindi po wala pong nangyari. Ayan. Tinupiin na po natin yung isa. Titingnan natin. Baka sakaling ito ay mag-react na kasi kung ibig sabihin na hindi nag-react, ay wag natin ituloy. So, dito ay binawasan ko na lang, 4 na lang ito ngayon. Kaya nga, kung ganon, sino kaya dito? Anyway, sige, at kinuwan ko na, binawasan ko na ito. So, sige, subukan na ulit natin. Itong 4 na lang. Sige. 4. 1, 2, 3, 4. 4 po yan. So, ngayon, titingnan natin, Ayan po. Nag-react po siya. Ibig sabihin, hindi kasali yung isa. Ito po bang tigas ng kutsarang ito? Basta-basta nyo mababali ito? Ayan Hindi basta-basta mababali yan. Hinawakan ko lang naman, di ba? Kita nyo naman. So, ibig sabihin, napakaswerte naman itong isa na ito. So, bawasin natin isang isa na ito dahil hindi pumapayag. Anyway, po ay humihingi lang tayo dito ng tawag nito. Humihingi lang tayo ng kumbaga nagpapaalam lang tayo kung papayag o hindi. So kanina, doon sa 5 sila, hindi nag-react yung kutsara. So binawasan natin ng isa, nag-react. So ibig sabihin, kumpirmado. Ang proseso po kasi nito, kagaya kahapon, yung kuwan nito, pagkatapos ng video ko, inantay ko lang po ng alas 12. At saka ko po tinuhog ng karayom yung lalamunan ng 5 lalaki po ito kahapon. 5 lalaki, tinuhog ko po ng karayom yan. Hating gabi po yan. Ngayon ito, mamayang hating gabi ay ipapainalize ko na ito. Tutuhogin ko na rin ng karayom yan. Ang lalamunan yan para laging may tinik ang lalamunan yan. Tapos yung singit ito, pakakatihin natin. Kaya obserbahan ninyo sa hearing, tiyak yan, magkakakamot yan. Gigitara yan. So, siyempre, titiisin niya yan. Tiis na tiis yan, talagang pasimple yan. So, yun ang abangan ninyo kung nagpapasimple. Pero sigurado na ako rito. Hindi kailanman nagmimintis ang aking mga ginagawa. Ito po ay hindi naman po sa ganito. Nagpaalam lang po tayo. Hindi po talaga ito ang mean na kung paano patatalabin sa kanila. Kaya nga po sabi ko, ginagawa ko po yan. Pagkatapos ito, gagawin ko po yan ng alas 12 at hindi na kailangan pang i-video. Dalayaw ko naman pong napaka-brutal na po yan. So, doon po sa mga nagtatanong kung sino-sino raw ba yung mga nilagyan ko ng tinik, nalalamunan kayo na masyado naman yan. Ay kung sinabi ko rito, di sinugod naman ako rito, kayo naman pala. Hayaan natin na total hindi naman pinapaniwalaan sa batas to eh. Sa totoo lang, yung mga ganito, kahit kailan wala pang nadidimanda diyan dahil diyan. Pero nangyayari. Kasi nga hindi pinapaniwalaan ng sensya yan. Wala pong naniniwala diyan. Kaya depende. Kaya wala pong kaso yan, pero hindi naman natin kailangan pang pangalanan pa. Di ba? Kaya masyado naman kayo. Obserbahan na lang ninyo pagka nag-hearing dyan. Eto na, sa January na may mag-hearing dyan. Makikita nyo naman yung kung yan, pag ganyan-ganyan na liig yan. Saka yung itong mga babae ngayon, pag nasa hearing yan, walang ginawa, kundi
Yan ang ilalagay natin mga kati-kati. O, yan. Kaya hindi naman to, madudurog lang yung singit nila sa kakakamot ito. Kaya maniwala kayo sa akin. So, ang gagawin din yan, magpapadoktor din. Magpapaderma rin yan. Pupunta rin sa dermatologist yan para magpaderma. So, ngayon, sabi ko nga, siguradong makukuha din yung mga mga kinita nila. Maubos din yung mga pinagdakawan nilang yan. So, again, ang pan po natin dito, ang layunin lang po natin dito para kahit pa paano ay maipagganti natin yung ating mga kababayang mahihirap na nga, lalo pang pinapahirapan itong mga buwaka ng inang mga tarantadong mga nandyan sa gobyerno na ito na walang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Sunugin ko pa kayo, mga animal kayo. Sisiguraduhin ko sa wallet ko lang sunog kayo eh. Dito lang susunugin ko kayo eh. Ordinaryong wallet lang yan. Pero kayang-kaya ko kayo sunugin dito. Pag ito ang inutusan ko, sunog. Buang kayo. Sa susunod, pero masyadong brutal na yun na pagka hindi ko pwedeng gawin na dito sa mismong camera, sa harapan ng camera yung literal na sawa. At yung mukha ninyo mismo na kayo gumagalaw kayo, mismong tao kayo dito sa harapan. Pwede ko kayong dalhin dito habang nilalamon kayo nung sawa. Pero wala, napaka-brutal na yun eh. Kaya depende na lang siguro kung sa actual na lang siguro at ipatawag din nila ako dyan sa Kongreso, ay baka doon ko pa pasusulputin dyan yung giant sawa, tapos ipapalamon ko na lang silang lahat dyan. Ganun na lang siguro. Pero yung dito sa video ay parang karmal-dumal na yata yon. Hindi na ito makatarungan yon. Anyway, ulitin ko lang. Dito sa mga animal na mga politiko, mga animal at taong gobyernong ito, mga buwaka ng ina nyo, sisiguraduhin ko sa inyo, magiging miserable ang buhay ninyo. Maniwala kayo. Dahil hanggat hindi ko na siya paulit-ulit ko sinasabi rito na hanggat hindi ko nakikita ang pag-angat nitong ating mga kababayang mahihirap, patuloy kong gagawin sa inyo ang pagpapahirap. Pinahirapan yung kababayan ko, pues, pahirapan ko rin kayo. Maraming mga pamamaraan. Pwede ko nga taniman ng kwan eh. Screwdriver yung mga ulo ninyo eh. Para sa ganun na wala na kayo sa katinuan eh. Pwede kong gawing miserable ang buhay nyo sa kahit na anong pamamaraan. Maraming pamamaraan na para pero sabi ko nga, depende yun kung papayagan tayo na gawin yung mga ganyang bagay. Kaya ko lang gagawin to dahil pinapayagan tayo. Sabi ko nga kanina, nag-react at hindi naman siguro basta-basta ito na na lang. Ayan o, kita nyo naman o. So bakit nabaloktot ng kusa? Yan. Samantalang kanina yung nakita nyo unat na unat ito. Ako ba may kagagawa nun? Hindi. Yung kutsara. Siya ang kusang bumaloktot eh. Anong ibig sabihin? Pinapayagan ako. Kaya namanda kayo. At gagawin ko talaga yan. Ngayon, sabi ko nga rito, araw-araw maggagawa tayo ng lima-limang pangalan ng tao para para ibig sabihin habang buhay na rin nilang nararamdaman niya mga
kung ano yung mga pagpapahirap nila sa ating mga kababayan, ganun din ang maramdaman nila. Hindi naman po pwede yung kayo na lang. Hindi naman po pwede yun. At unang-una, ay bakit? Anong pagkakaiba natin? May pagkakaiba ba tayo? Ngayon, tatanungin nga natin kung ito ang mahalaga. Magtatanong tayo kung doon pa ba sa mga hindi pa nakatanggap ng swerte, kailan kaya kayo makakatanggap ng swerte? Dahil paulit-ulit ko sinasabi rito na lahat ng mga subscriber ko ay suswertihin. Tatanungin natin kung may magre-react. So ibig sabihin, kung may mag-react ito, sa lalong madaling panahon ay makakatanggap kayo. Mayroon na bang, kaya hanggang kailan ba mabibigyan ng blessings itong mga subscriber ko? Tingnan natin. Wala. Walang nag-react. Anong ibig sabihin? Hindi pa sa ngayon. Pero baka baka mali yung tanong natin. Baka mali yung tanong natin. Baguhin natin ang tanong. Sa lahat ba ng aking subscriber ay may pag-asa pa bang nabigyan ng blessings o swerte sa buhay sa lalong madaling panahon? Ayun po, mag-react. Ibig sabihin, antay-antay lang po kayo. At darating po ang biyaya sa inyo. At yun po ang lagi ko sinasabi rito. Hindi naman po siguro ako magsasalita rito nang gano'n na hindi ako sigurado sa buhay ko. Hindi naman siguro ako sasabi na gano'n na hindi ko napatunayan, hindi ko kilala sarili ko. Kaya sinasabi nga rito ng maging yung bashers ko, wag masyadong mawili sa pagbabasa sa akin, ha. Unang-una, ako rito na makatotohanan lang. Medyo hinay-hinay ka sa pagbabas, baka mamaya hindi ka na makapindot ng cellphone mo, makapag-react dito hindi ka na makapag-comment ng pagbabasa sa akin. Baka patitigasin kong diretso yung mga daliri mo na gawin ko mga bato yan. Hinay-hinay. Maniwala ka sa akin. Okay lang na mag-react kayo doon sa sinasabi ko. Pero yung sasabihin ninyo sa akin na itong vlogger na ito, kinamumuhian ko ito dahil nasapawan yung pagkagwapo ko. Kaya nga, yun depende yun sa pangbabas ninyo sa akin. Kung ganun ang mga pangbabas ninyo sa akin, okay lang. Hindi ko patitigasin, hindi ko gagawin bato yung mga daliri ninyo. Pero kung iba pa, hindi na. Saka yung kagaya nung mayroong nagko-comment diyan. Sabi niya, nabasa ko. Oy mga kababayan, sabi niya ganyan doon sa comment. Panoorin nyo na itong Verana Live Studio TV at isubscribe nyo na. Kasi wala pa ako nakikitang gwapo maliban dito. Yan ang comment. So ibig sabihin, okay lang yung mga ganong pambabas. Okay lang yung mga ganong comment. Kasi unang-una ay total, hindi naman totoo, nagwapo ako, di ba? Okay lang yun. Ang masama nung kung totoo, parang iniinsulto ako noon. Pero okay lang. Pero sasabihin yung imaginin mo, sa totoo lang kung bakit proud ako sa sarili ko. Nandyan po yan sa mga vlogs ko. 175 years old ko na. Pero ganito ang itsura ko, di ba? Kaya proud ako sa sarili ko. Sino? Magturo nga kayo kung sino. Yung mga ganong edad, kahit na 100 years old o kahit na 90 years old lang, itapat nyo sa akin kung sino mas bata sa amin versus 175 years old. Ako. Di ba? So, kaya ganun na lang. Kaya ako sinasabing ganun dahil unang-una, sabi ko nga, kakaiba ito. Kaya kung itong mga nalalaman ko, manginig na kayo dahil noong araw, bago pa lang mag World War II, bago pa lang,
Napakarami ko nang alam pagdating sa mga ganyang mga black magic na yan. Plus the fact na in-enhance ko pa yan sa pamamagitan ng pag-aaral sa Britanya. Kaya yun ang sinasabi ko dito mismo on the spot. Nakaganyan yung sawa. Tapos dito patatayuin ko halimbawa dito kung sino man. Halimbawa sabihin na natin itong si Penguin na si Romualdez halimbawa. Siya mismo, mukha niya mismo makikita nyo rito. Lalapain niya ng sawa. Oh. Pero darating tayo dyan. Hindi ko, kahit na sinasabi ko masyadong brutal yon, baka pag nabuwisit ako, baka gagawin ko rin dito. So, antayin nyo mabuwisit talaga ako. Yung sagad na pagkabuwisit. Yan ang sinasabi ko. Oh. Kaya, abay, mag-isip na kayo dito sa sinasabi ko. Kaya siguro kung sasabihin ko yung sinasabi ko dyan na yung kalamansi at saka sili, i-esteem yun, magiging gamot yun sa mga virus na darating, hindi kayo naniniwala. Kasi unang-una, nung kapanahunan ko, bago pa nga mag-World War II, wala namang mga doktor noon eh. Sino ang mga gumagamot noon? Ako, doon sa mga nagkakasakit. Kaya manginig na kayo. Imagine kayo sinasabi ko eh. Saan kayo makakakita na 175 years old, ganito kumilos? Tingnan niyo si Enrile, 90 years old yata yun, 95 years old. Tingnan niyo si Enrile. Pagka nawala na sa andador, titimbuwang na lang yan. Kasi 95 years old na. Magsalita, bago masundan yung isang salita niya, 3 oras yata. Di ba? Kaya, yun ang ipinagmamalaki ko sarili ko. At sabi ko nga, hindi naman ako ganun kayabang na para ipakita ko ng ipakita rito yung mga nalalaman ko sa buhay. Lumalabas lang yung mga alam ko, mga kapangyarihan ko kapag nabubwisit na ako, nasasagad ako. Kaya kayong mga politiko, mga magnanakaw sa gobyerno, huwag nyo akong sasagarin dahil may kalalagyan kayong mga animal kayo. Hindi ba madalas nyong marinig? Yan sa mga videos ko, hinahamon ko ng barilan itong mga animal na ito. Kapag katinablan ako ng bala sa baril nila, edi patay ako. Pero papaano kung hindi ako tinablan ng bala? Kaya yun ang ipinaglalaban ko ng pustahan. Gagawin ko to para dito sa mga mahihirap kong kababayan. Lahat yan, hinahamon ko lahat yan, mga kawatan dyan. Maging yung presidente ninyo. Kahit pa itutok nyo sa akin yung tangke de gira. Sige, itutok nyo sa akin. Kalabitin niya. Pagka hindi ako tinablan ng bala ng patangke de gira na yun, lumayas siya. Yun ang pustahan. Lumayas lahat yung mga nandyan sa gobyerno. Nandyan yan sa video ko. Tanginan nyo. Lumalaban ako ng patayan. Alang-alang dito sa mga mahihirap kong kababayan. Kailan lang ba ako sumulpot? Noong nakikita ko yung pang-aapi ninyo sa mga mahihirap kong mga kababayan, saka pa lang ako sumulpot dito sa social media. Wala naman ako dati nito. Bakit ko ginagawa ito? Tanginan nyo. Sige nga. Kahit dyan sa Kongreso, yung mga kawatan lahat dyan sa Kongreso, sige nga. Wala akong baril. Tatayo ako dyan sa Lunita. Barilin nyo ako ng barilin dyan. Baka mabibigla kayo pag pinakita ko itong likod ko. Yan sinasabi ko, tad-tad ng bala yan. Nung panahon ng Hapon, dahil yung mga hinakot namin mga ginto noon, na mga ninakaw ng mga Hapon dito sa buong Asia, kung saan-saan namin hinukay yan, kung saan-saan namin nilagay yan, tapos kasi hindi na nila madadala pa noon sa Japan dahil nasukol na sila ng Amerika noong time na yon.
Kaya dito sa Pilipinas, yan talaga, naibaon yan mga yan. Sariwang-sariwa pa sa utak ko kung saan yung mga yan. At katunayan, mayroon akong 5 na pinuntahan nandun pa. Bakit hindi ko ilabas ito? Tanganan nyo. Kung yun lang taga-Samar, na naka-backho lang ng helmet lang na ginto, saka yung sinturon lang na ginto, anong ginawa? Kinumpis ka nyo. Nasaan ngayon? Nasa museo. Kinumpis ka ng gobyerno na nakita nung tao yun habang nagbabakho. Tapos ito pa, ilalabas ko pa ito. Bullshit kayo. Gagamitin ko ito pagka namatay na kayong lahat. Dahil oras na nilabas ko ito, kaya makita nyo, kung minsan, nakakwintas ako ng doble-doble na halos makuba na ako dun sa kwintas kong pinasadya ko na yon. Gagawin ko na lang mga kwintas ito. Kisa ilabas ko ito, kukumpiskahin lang itong mga gobyernong animal na ito ng mga kawatan. Bullshit kayo. Kung tutuusin, wala yan. Yung sinasabi niyo si Marcos ang mayroong gold. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. Katarantaduhan yun. Bakit? Siya ba noon ang mga naghakot doon sa mga ginto na ipinaking namin sa mga stainless steel na para ibaon at saka doon sa nilagay sa dagat? Kasama ba yan? Ako mismo nakakita. Bakit marami akong tama ng baril? Kasi nga, nung matapos na naming ihukay, matapos na naming itago yung mga ginto na yan, nung panahon ng hapon na yon, pinagbababaril na kami ng mga hapon noon. Lahat kami, pinagbabaril. Lahat yung patay. Ako naman, dumapa na lang ako, pero tad-tad na ng baril yung bala yung likod ko, pero hindi naman tumatagos ka, nakadikit lang yan dyan sa sa likod ko. Kaya alam na alam ko ang sinasabi ko. Anong edad na ba ako noon? Matanda na rin ako nung panahon ng hapon na yun. Kaya alam na alam ko, sariwang-sariwa sa tuktok ko. Saan kayo nakakita? Yung sinasabi ko, saan kayo nakakita ng 175 years old na ganito? Kaya yung sinasabi ko, ayaw ko na rin mag-girlfriend. Kaya pero nag-aantay si Aimee Marcos na ligawan ko siya. Inaantay pa rin, umaasa pa rin na ligawan ko siya. Pero sabi ko nga, hanggat hindi niya hindi nagpi-privilege speech na sabihin na yung kapatid niya bangag, hindi ko liligawan. Ayoko. Ano siya? Sinisorte? Magkaroon siya ng partner na antek. Imagine mo, 175 years old, halimbawa. Proud na proud yan dahil may asawa siyang antek. Dahil 175 years old ko. Ay sa kongreso na yan. Di ba girlfriend ko yan? Ex na nga lang. Kasi nga, brinek ko na nga yan dahil sabi ko na, bubo eh. Ayaw ko ng bubo. Ay bubo na nga ako, kukuha pa ako ng bubo, ay di bubo na kaming lahat. Ayaw ko. Manigas kayo. Ayaw ko lang kasing araw-arawin yung pagsuot ng mga kwintas ko dahil baka mamaya pag sugurin naman ako rito ng mga kawatan dyan sa kongreso, baka dumugin naman ako. Ay mga kawatan, delikado. Talagang maman-manang kayan. Pag mga kawatan. Hindi titigil yan hanggang din nagtatagumpay. Tingnan nyo na si Eric Siles, saka si Lorin Badoy. Nang naipakulong nila, nagtagumpay sila, masaya sila. Di ba? Ganon yung mga animal na yan. Tapos ang tinira is si Minay. Samantalang, pinalaman ng SM na yan, si Nograles na yan. Yun na, walang hiyaan itong mga animal na ito. Ay, mga bubo ito. Kaya sabi ko sa inyo, mga putang na nyo. Sige nga,
Matagal na ako naghahamon dito ng patayan. Kasi gustong-gusto ko na mamatay. Ako pa ang magbibigay ng premyo sa inyo pagka napatay niyo ako. Ako ang magbibigay ng premyo sa inyo. Ngayon, pagka kayo ang napatay ko, wala akong hihingi na premyo. Lumayas lang yung mga natitira mga kawatan dyan, lumayas lang. Dahil pag hindi lumayas, ipapakain ko kayo sa buhaya ng mga animal kayo. Bullshit kayo. Kadami-dami natin mga kababayan naghihirap. Wala kayong ginawa kundi mag-travel lang mag-travel. 1.8 billion lang na sinasabi ni Eric. Nang gagalaitin na kayo, yung pala 2 billion mahigit pala. Bullshit kayo. Kaya ito, yung kahapon, kasali ka rito. Pangalan mo. At saka ito ngayon, nag-react din. Ibig sabihin, kaya lang, 5 ito kahapon, 4 na lang ito dahil hindi pumayag kanina yung isa. So, 4 na lang, di bale? Oh. Magkakakamot kayo din ng mga animal kayo. Oh. So, doon po sa mga kapanood ng video ito, like nyo na po. Pindot nyo na pa ang like. Kung pwedeng i-share nyo na, i-share nyo na. At sabi ko nga po, para hindi lang kayo ang nakakakita ng gwapo, ikon nyo na, ipamalitan nyo na sa inyong mga kapitbahay. Katukin nyo yung mga kapitbahay niyo, sabihin nyo, panoorin itong video ko at mag-subscribe na rin po. Ay, maraming salamat po at sana manawari ay wala po kayong kakaharaping sakit at kakaharaping problema bagkos ang kaharapin nyo ay ang walang hanggang kasiyahan. Maraming salamat po.